Motor? Ito ang pinakakinaaliwan ng mga millennial at Gen Z ngayon. Hindi lang basta motor, kasi yung iba, sobrang addict na sila. Addict sila sa pagra-ride, upgrade, at iba pa. To the point na wala na silang maipon dahil puro gastos dito, gastos doon. Mga pyesa ay gusto laging bago. Ikaw din ba? Kagaya kanila? Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang buhay ng may motor. Hi guys! Kumusta kayo? Magandang umaga sa inyong lahat. Today ay Thursday, wala tayong pasok. At ngayon, ibabagi ko sa inyo yung mga basic upgrade natin sa ating Honda Click. So alam kong madami kayong maiipon kasi papalapit na ang December. So madaming bonus, madaming giveaway na manggagaling sa mga tita, tito nyo. So ngayon, itong current setup natin dito sa ating motor ay ibabahagi ko sa inyo ngayon. Yung mga pwede nyong i-upgrade. Siyempre, alam ko nangangati yung mga kamay nyo. So ramdam ko din kayo kasi ganun din ako. Guys, bago tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko lang ipakita sa inyo ngayon yung tindig ng ating Click 125. As you can see guys, ganyan na siya ngayon. So next month, November 3, mag-iisang taon na ang ating Click 125. So itong motor na to, makikita nyo sa mga millennial at Gen Z ngayon. Kadalasan ito talaga yung mga ginagamit nila. Hindi lang pang forma, ginagamit rin nila pang hanap buhay. So madali kasi siyang gamitin at very convenient. Alam naman natin kapag sinabing Honda, talagang pangmasa talaga. Matagal nang kilala sa market. At hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin. So iisa-isahin natin ang mga in-upgrade natin simula nung umpisa, pagkalabas sa kasa, hanggang ngayon. Alright? So guys, pagkalabas sa kasa ng ating motor, pansin kasi natin noon yung ating headlight. Ito kasi is LED na yung pinaka light nya. So yung Sniper 155 ko dati, halos same lang naman sila ng kanilang headlight na malakas din. Kaso nga lang, sa ating Sniper 155 kasi, nagpa-install tayo ng ating mini driving light. Which is, nasanay tayo dun sa ilaw na mas malakas compare sa ating headlight. And naisipan ko noon na magpakabit ng mini driving light. So bali yung nakakabit sa atin na mini driving light, ito yung Lumina Pro version 3. And nag-add na rin tayo ng ating loud horn, which is Pia horn, yung nilagay natin dito sa ating motor. Kaya malakas yung kanyang busina. Pansin ko kasi sa ilaw ng Honda Click, kapag ka madilim talaga, nagagamit mo yung headlight nya. Totally nakikita mo talaga visible yung mga naiilawan nya. Pero kapag ka nasa street ka, may mga light kang nakikita o kaya nakakasulubong, nakakasabayan sa daan, nawawala kasi yung ilaw nya. Kung baga hindi mo talaga nakikita, as in invisible yung kanyang ilaw. Naisipan ko na magpa-install ng mini driving light para kahit papaano mabigyan niya ng liwanag yung ating daan. Nasanay kasi tayo na maliwanag yung ilaw natin kasi yung dating motor natin na Sniper 155 ay naka mini driving light. Yun yung hinahanap ng mata natin kapag ka nagbabiyahe tayo tuwing gabi. Actually, itong mini driving light na to, ginagamit natin to kapag ka nagbabiyahe tayo ng malayo, kapag ka umuulan. Kasi kapag ka yung stock light ang gagamitin mo tapos umuulan or kaya umaambon, basa yung daan, hindi mo makikita yung dinadaanan mo. Kaya malaki talaga yung naitutulong nitong ilaw na to guys. Kung pagdating sa pagbiyahe nyo, pag travel nyo, kailangan nyo talaga magpalagay ng ganito. Pero kapag ka nandito lang naman kayo sa city or hindi naman kayo nagbibiyahe ng malayo, kung napapagtyagaan nyo naman yung inyong ilaw ngayon at wala pa kayong budget, pwede naman kahit hindi na kayo magpapalagay nyan. So choice nyo kung magpapalagay kayo or hindi. So bali inuna natin yung kanyang ilaw at busina. And ngayon, ang kasunod nito guys is yung kanyang panel. Kasi sa ating panel kasi, kadalasan kapag napabayaan natin ito, nagagasgas. So naglagay tayo dito ng screen protector. Ilalagay ko na lang lahat sa description yung mga
accessories na nailagay natin dito. Maganda ito kapag meron kayong ganitong screen protector guys, kasi kapag nagpupunas kayo sa inyong motor, kapag may mga alikabok kasing dumikit dito, maiiwasan niya yung paggagasgas niya. Malaking naitutulong nito, lalong lalo na kapag naiinitan yung panel mo, ganyan, hindi ka agad masisira. So bali itong nakuha natin is transparent na screen protector. So may mga nabibili namang tinted na as in black siya. So nasa sa inyo naman kung yun yung trip nyo. Okay? So ito yung pangatlo, yung ating side mirror. So itong side mirror natin 3 months ago yata bago natin naikabit ito. Ito yung universal na two-tone side mirror. Pero ito kasing side mirror natin, pinili ko yung plain black. So may isang kulay to na titanium. Sa tingin ko kasi mas preferred ko yung plain lang. Ayaw ko kasi ng makulay na side mirror. Gusto ko talaga plain, parang good as stock siya. Tsaka yung kagandahan dito sa side mirror na ito, hindi siya ganun kataas. Unlike sa stock na masyadong mataas. Tapos kapag nasa traffic tayo, nakikipagsiksikan tayo. Ngayon, kapag sumisingit tayo, di ba mataas yung ating side mirror? So kapag niliko natin yung ating manubela, feeling natin na parang sasabit tayo. So yun din yung isa na dahilan kung bakit ako nagpalit ng ganitong side mirror. Pero nung nagpalit tayo ng ganitong side mirror, parang bumaba yung ating handlebar sa ganitong klaseng side mirror, kasi ito kasi is nakadesign siya sa mga pang underbone talaga, kaya makikita natin yung kanyang forma at higit sa lahat yung kanyang tibay din. Actually naka-sale noon pero hindi ko na alam kung magkano yung price niya ngayon. Nagkaroon lang ako ng konting problema dito sa side mirror na to. Kung mapapansin nyo, itong bolt na nakalagay dito is hindi na ito yung stock. So pinalitan ko siya ng mas maiksi kasi yung pinaka stock nito is medyo mahaba. So bumili lang ako ng Allen bolt, so kasya naman, at hinigpitan ko kasi minsan kapag nasa biyahe tayo, ito kasi is ano siya, bumababa. So kahit anong higpit natin dito, gumagalaw siya. So ngayon, ayan na siya, nakahigpit na ng mabuti, kaya kahit anong galaw natin diyan, ayan, kahit matagtag tayo diyan, hindi yan bababa. So ganyan na siya katibay. So kapag isa ka sa mga nagbabalak na mag-upgrade ng iyong mga basic accessories sa iyong Click, pwede mo makita yung mga nailagay natin dito sa description. Hindi ko na kasi maalala kung magkano yung mga presyo ng bawat nilagay natin kasi 'di ba, sabi ko kanina, madami na tayong in-upgrade dito, so paisa-isa kasi hindi siya as one. Kaya yung mga copy ko ng mga resibo, hindi ko na matandaan at hindi ko na din alam kung saan ko nilagay yung mga yon. Alright, so kung napanood nyo yung previous vlog natin, nabanggit natin doon na magta-travel vlog tayo. So hindi ko alam kung maisasama ba natin itong ating Click or yung ating KTM Duke. So kapag nangyari naman yun guys, is ma-update ko naman kayo. Every time naman na mayroon tayong ilalagay dito sa ating motor, ma-update naman kayo kasi pinopost ko naman yan. And soon, kapag nabiyayaan tayo at makabili tayo ng drone, umpisahan natin ang magta-travel vlog. So gusto ko lang ma-experience din ang mag-adventure. Iba kasi talaga yung ganito na ginagawa natin, nag-tutorial tayo, nag-upgrade tayo sa ating motor. Ibang-iba kasi talaga yung pakiramdam ng nagta-travel, kaya itatry ko naman yan. Alam ko yung mga ibang nagmamotor din, hindi lang naman sa pag-upgrade yung ginagawa nila, nagta-travel din sila. So ganun din yung gagawin natin kasi gusto ko lang ibahagi din sa inyo yung mga gagawin natin soon sa ating travel vlog adventure. Ayan, abangan nyo yan guys. Maybe malapit-lapit na or siguro medyo matagal pa, basta kapag makabili tayo ng drone, kasi yun naman talaga yung pinaka-importante kapag nag-travel ka, gusto mong ipakita yung mga pinuntahan mong lugar, at least yun meron kang ipapakita sa mga viewers mo. At least yun, para kapag nag-travel tayo, pumunta tayo ng ibang lugar, meron kayong makikitang magandang view. Hindi lang yung puro ganito, tutorial yung ginagawa natin, di ba? Gusto din nating mag-relax. Hindi lang yung puro ganito yung ginagawa natin, upgrade, ganyan. Para din
masubukan natin yung kakayanan ng ating motor, dapat din tayong mag-travel para ma-experience din ng motor natin ang mag-long ride. Alright, so yun guys, sana meron kayong nagustuhan dun sa mga nailagay nating accessories sa ating motor. Pwede kayong mamili dyan, ilalagay ko na lang sa description, and kung makita nyo yung link doon, i-click nyo lang, makikita nyo naman yung price nya. So kayo na yung bahala mamili. Okay guys, maraming salamat, God bless and ride safe.